hard pass na po si RSA, ano? But still, kailangan pong pag-usapan kung legal ba itong niluluto o manong government reset. So ano po ba yun? Is there such a thing as a caretaker? Well, there is no such thing as a caretaker sa ating konstitusyon. So yung linuluto nila na yung civilian military junta, illegal ho yan. Hindi lamang labag sa ating konstitusyon, kundi labag din ho yan sa mga criminal laws natin sa revised penal code. So sana maghinay-hinay sila. We could understand the desperation, no, and the urgency of the need for reforms, but we have to do it within the bounds of law. Otherwise, we will be jumping from the frying pan into the fire. Mas magulo yan. Okay, so there is no such thing. Pagka ganyan po ba, hindi ba't mayroon namang succession na kinikilala ang saligang batas? Well, yun ang masusunod dapat, no? Kung yung presidente mag-resign or disabled, edi yung vice president, kung siya naman mag-resign or disabled, meron ho naman yung Senate President, Speaker of the House, at kung lahat ay hindi po pwede, meron namang provision ng Constitution for special elections. Okay. Sa panahon po ngayon, naaangko pa ba ang anumang military or civilian junta? Sa inyo pong opinion? Sa aking tingin ho, government is functioning. Of course, there are terrible scandals at napakalaking issue itong corruption, very pervasive, but still, rule of law unfolds. Meron naman ng ombudsman, may mga korte. So yun dapat ang ating tutukan. Rather than break the Constitution, disregard it at magkanya-kanya. Mas magulo ho yan because everybody will go for a power grab. At tuloy ang makakalimutan natin itong issue ng corruption at wala nang mananagot. I think ang problema po ay yung sagot sa tanong na what if the people lose its faith in the judicial system at hindi na po naniniwala na ang hustisya ay kanila makakamit sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Well, that is true, no? And that's why we've been advocating for justice police kasi kasama rin ang judiciary dito sa problema. But iba ho kasi yung civilian military junta at saka yung tinatawag na direct people's action of the people. Yung yan sa Constitution, no? But it would take a popular uprising, hindi ho yung a certain clique or a certain elitist group lang ang magmamando. That is totally different. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Constitutional Law Expert Domingo Cayosa. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.